Magandang araw sa inyo. Kamusta naman kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Panibagong araw? Panibagong paglalakbay. Panibagong kaalaman na naman. Ako si Ginoong John Roy Paranyal. At ako naman si Ginoong Gian Malate at samahan kami sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman na tiyak ninyong kasisiyahan. Gusto nyo bang maglakbay? Tara, maglakbay tayo! Maligayang pagdating sa bansang Japan, kung saan ang tatalakayin na paksa ay ang haiku at ang tangka. Ano muli ang paksang tatalakayin? Tama, ang haiku at ang tangka. Ang bansang Japan. Ang bansang Japan ay kilala sa bansag na Land of the Rising Sun, bansa ng mga samurai at anime, bansa ng matataas na uri ng teknolohiya at higit sa lahat, bansa ng mga makukulay, magagandang kultura at panitikan. Sa larangan ng literatura ng bansang Japan, ang Manyoshu o Collection of 10,000 Leaves ang pinakaunang koleksyon ng mga tulang Hapones. Isa itong antolohiya na naglalaman ng iba't ibang anyo ng tula na karaniwang ipinahahayag at inaawit ng nakararami. Ang mga Hapon ay nakalinang din ng sarili nilang panitikan na nagmula pa noong panahon ng naraang Kojiki o Records of Ancient Matters na naglalahad ng kasaysayan ng Japan. Ngayon ay dadako na tayo sa kasaysayan ng haiku at tangka. Ano muli ang ating talakayan? Kasaysayan ng haiku at tangka. Magaling! Ang tangka lumitaw noong ika-8 siglo sa panahon ng Heian. Ito ay anyo ng waka, isang uri ng tulang Hapones. Karaniwang itong ginagamit upang ipahayag ang damdamin ng pag-ibig, kalungkutan at ang kalikasan. Mayroon itong 31 pantig at may 5 taludtod na may sukat na 5, 7, 5, 7, 7. Ano muli ang kanyang sukat? Tama, ito ay mayroong 5, 7, 5, 7, 7. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang tulang tangka. Paano nga ba ito binubuo ang tangka? Masdan at obserbahan ang tulang ito. Ano ang napansin ninyo? Ang tangka ay binubuo ng ilang taludtod or lines? Tama, binubuo ito ng 5 taludtod. Ngayon ay ating bilangin ang pantig sa tulang pinamagatang katapusan ng aking paglalakbay. Napakalayo nga, 7. Wakas na paglalakbay, 7. Sa ilalim ng puno, 7. Tag-init noon, 5. Gulo ang isip, 5. Alam niyo ba kung ano ang pinagmulan ng haiku? Nagmula naman ito sa salitang huko, ang pambungad na linya ng isang tangka, at nagsimula na maging isang hiwalay na anyo noong ika-17 siglo sa panahon ng Edo. Alam niyo ba, may karaniwang 17 pantig at may 3 taludtod na may sukat na 5, 7, 5. Ano muli ang kanyang sukat? Tama, ito ay 5, 7, 5. At ang kanya namang pantig ay 17 at may 3 taludtod. Mas pinapahalagahan nito ang kalikasan at ang kasalukuyang sandali. At ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang tulang haiku. Paano nga ba binubuo ang tulang haiku? Masdan at obserbahan ang tulang ito. Ano ang napansin nyo? Ang haiku ay binubuo ng ilang taludtod or lines? Tama, binubuo ito
ng 3 taludtod. Ngayon ay bilangin natin ang pantig or syllables na nasa tula na pinamagatang tutubi. Hila mo'y tabak, meron itong pantig na 5. Ang bulaklak mo'y nanginginig, meron itong pantig na 7. Sa paglapit mo, meron itong pantig na 5. Mga bata, naiintindihan niyo na ba kung ano ang pagkakaiba ng tangka at ang haiku? Kung ganon, bigyan pa natin ng kahulugan. Ang tangka ay naglalaman ng mas detalyadong kwento, samantalang ang haiku ay mas nag-focus sa isang sandali. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, parehong naglalayong ipahayag ang kagandahan ng buhay at ang kalikasan. Ang pag-aaral ng tangka at haiku ay nagpapalalim sa ating pagpapahalaga sa panulaan at malikaing pagsulat. Ngayon naman ay ating alamin ang mga naging impluensya ng mga tulang tangka at haiku sa bansang Pilipinas. Dumating ang impluensya ng panulaang Hapones sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Hapones mula taong 1941 hanggang taong 1945. Maraming Pilipinong manunulat ang sumubok gumamit ng tangka at haiku sa kanilang mga likha, lalo na sa mga maikling tula. Ang haiku ay naging inspirasyon sa paggawa ng maikling tula sa Pilipino tulad ng dalit at tanaga. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang mga ito sa mga paaralan bilang bahagi ng pag-aaral ng panitikan at pagsulat ng mga tula. Ang tangka at haiku ay naging bahagi na ng panulaang Pilipino. Hindi lamang ito isang anyo ng tula, kundi isang paraan upang ipahayag ang damdamin at pagmamasid sa mundo sa payak ngunit malalim na paraan. Dahil sa impluensya nito, mas lumawak ang pananaw ng mga Pilipinong Makata sa pagsulat ng maikling tula na puno ng imahe at damdamin. At bago tayo magtapos sa ating aralin, ay meron muna kaming mga iilang katanungan na inyong sasagutan. Kumuha ng isang kapat na papel upang sagutan ang mga iilang tanong batay sa aming paksa na itinalakay. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang lahat ng tanong. Narito ang mga katanungan. Ito ang mga tamang sagot sa inyong sinagutan ng mga katanungan. Mayroon bang nakakuha ng malaking marka? Mahusay! Naway naunawaan ninyo ang aming paksang itinalakay. Tapos ang ating paglalakbay. Naway marami kayong natutuhan, lalo na sa tangka at haiku. Muli ako si Ginoong John Roy Paranyan. At ako naman si Ginoong Gian Malate. Hanggang sa muling paglalakbay, paalam!